Magandang gabi po sa ating lahat. Buenas noches. Manalangin po muna tayo sa ating Panginoon at tayo po ay humingi sa Panginoon ng habag at biyaya. Dakilang Diyos na nasa langit, umaasa kami ng gabing ito ay hawak mo, pagpapala mo. Umaasa kami na ang inyong kapangyarihan ay bumabalot sa buong sansinukob. Isang maliit na tuldok lang kami sa inyong mga mata. At naniniwala kami na kayo ang sovereign God, sovereign Lord, may gagawin kayo. At gagamitin nyo ang isang ordinaryong tao na katulad ko para sa inyong extraordinary purpose. I commit to you the remaining moments of the night. This is holy, this is evangelism, this is enlightening your people, this is encouraging your community. This is your assurance that you are with us. Salamat po, we give you all the praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic po natin sa gabing ito ay napaka-laking challenge. Magsisimula na naman po ako ng isang series at pinamagatan ko po ito na Prevailing Prayer in a Prevailing Crisis. Coronavirus as a wake-up call. Iniisip ko lang naman mga kapatid, hindi kaya ang coronavirus na ito ay isang wake-up call lamang para sa ating mga Kristiyano upang tayo ay una, manalangin, magsaliksik ng ating buhay, and ultimately, to glorify God. Sa Bible po kasi ay merong isang krisis na naganap na nais kong ibahagi sa inyo. Ang krisis na ito ay tumagal ng 3 taon at kalahati. Nagkaroon po ng famine, nagkaroon ng drought. Nawalan po ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At ang isa sa mga naging prevalent activity sa panahon na yan ay pananalangin. Nais kong ipakita mga kapatid ang ating pong kabanata, not verse or verses or a short pericope, but 2 passages in 1 Kings chapter 17 to 18. 2 chapters po ang lawak ng aking pong ito isi-share, pero we have no time to read every verse. Kaya po, ikikwento ko na lang po sa inyo ang mga laman nito. Ulitin ko po, ang ating pong tatalakayin ay isang napakagandang topic, prevailing prayer during a prevailing crisis. May prevailing crisis ngayon. Global na nga. At may sagot ang Biblia. May nakikita po tayo na remedy. O meron tayong nakikitang provision mula sa Holy Writ of the Bible ng Panginoon. Sa chapter 17 and chapter 18 ng 1 Kings ay may isang lalaki na ang pangalan po ay Elijah. Siya po ang main character ng 2 chapters na ito. At si King Ahab naman ang hari sa panahon na yon. Alam nyo nung araw, ang bawat hari ay may nakatutok po dyan ng mga prophet. Mahalaga po ang trabaho ng prophet sa isang namumuno. At dito sa krisis na ito, mga kapatid, na umabot ng 3 taon at kalahati, meron ding mga maliliit na crisis na naganap. Kaya parang crisis, plural, within a crisis. Parang panahon din natin, mga kapatid, meron na tayong coronavirus, pero kanina lang ay may nabasa po ako na another crisis, hantavirus. Ano na naman ito? Hindi pa nga tayo nakakatapos, meron na namang isang balita na parang tatakot na naman sa ating community, sa mga tao. Magpapapraning na naman sa mga taong kulang sa pananampalataya sa Diyos. Nais kong isa-isahin yung crisis, plural, within this crisis. Unang krisis ay ang
pagpapaalis ni Lord kay Elijah mula sa Israel. At inutusan siyang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Kerit Rabin. Ito po ay sa labas ng Israel, Jordan Valley. Ito po ay makikita sa verses 2 to 6. Mga kapatid, lumabas ang prophet. At doon po ay makikita po natin na inutusan siya ng Panginoon na tumira sa lugar na yon. At ang sabi nga ng Bible dito, mga kapatid, basahin ko lang sandali. Live here, turn eastward, and hide in the Kerit Rabin, east of the Jordan. At ang sabi nito, you will drink from the brook, and I have ordered the rabbins to feed you there. At doon na nga siya tumira. Yun ang unang krisis. Umalis na yung prophet. Alam niyo po, pag nawala na po yung prophet, yung spokesperson ng Panginoon sa gitna ng mga tao ng Diyos. Yan po isang malaking krisis sapagkat alam niyo naman sa Old Testament, ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa tao ng direkta. Ang Diyos ay palaging may propeta. At alam natin ang context. As kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, nagkaroon po sila ng famine, taggutom. Pero makikita po natin sa krisis na ito, pinapakain ni Lord ang kanyang man of God. Imagine mga kapatid, sa kabila ng drought at famine, Elijah enjoyed the blessings of God. Meron siyang tubig at meron siyang karne. May nagdadala sa kanya, raven, twice a day. Para siyang anak ng hari o para siyang nasa palasyo na twice siyang kumakain ng karne every single day. Sapagkat sa Bible po, ang mga kings lang ang ganyan ang diet na kumakain sila ng karne ng 2 beses isang araw. Subalit, isang araw ay natuyo ang brook at ang inutusan ng Panginoon si Elijah na pumunta sa isang widow at ito yung pangalawang krisis. Siya ay napapunta sa isang babaeng may anak pero widow at hirap na hirap. Ang natitira na lang na pagkain, sabi nga nung widow, ay para na lang sa kanilang mag-ina. In short, walang-wala. Another crisis. Pero sa crisis na ito, nandun na naman ang himala ng Panginoon. Nag-multiply ang kanyang oil, nag-multiply ang kanyang flour, dahil tinanggap niya ang man of God. Pangatlong crisis, sa verse 17, ang anak ng widow ay namatay. At sinisi ng widow ang propeta. At dito sa krisis na ito ay nakita na naman ang himala dahil nag-pray si Elijah at muling nabuhay ang anak ng widow. At yan ay isang patunay na naman na sa bawat krisis na dinadaanan niya ay nandun ang himala ng ating Panginoon. Pangapat na crisis, nang harapin ni Elijah ang mga prophet ni Baal doon sa Mount Carmel. Ang Mount Carmel ay medyo malayo po doon po sa krisis ng kawalan ng tubig. Ito po ay isang lugar na medyo mataas. That's why Mount Carmel. At hindi pa totally doon natutuyuan ng tubig. Sa lugar na yon, mga kapatid, ay makikita natin sa verse 17 na talagang sa chapter 18, verse 16, na nagkaroon ng tinatawag na nagkaroon ng parang competition o nagkaroon ng pagpapakita ng kung sino talaga ang tunay na Diyos. At alam niyo ang nangyari kung babasahin yung chapter 18 verses 16 to 38, ay gumawa sila ng altar at inilagay doon ang karne at ang mga prophet ni Baal ay umiyak ng umiyak at tumatawag kay Baal at sinasabing,
Baal, magpadala ka ng tubig. By the way, si Baal po ay isang Diyos-Diyosan ng ulan. But interestingly, yung ulan talaga ang ipinagkait ng Diyos sa panahon nila. Siguro dahil ang nasa isip ng Panginoon upang ipahiya ang Israel na naniniwala kay Baal, pero walang ulan. Si Baal din ang tinatawag na God of Fertility, pero sila po ay may drought. Wala silang nararanasang fertility or prosperity. In fact, drought. No rain, meaning no food, no vegetation. Walang mga plants, even ang mga hayop ay nangangamatay. Imagine 3 taon, mga kapatid. 3 years. 1 straight year lang na walang ulan. Matindi po yan. Dagdagan pa natin ng 1 more year to make it 2. Grabe na po ang hirap. Siguradong mamamatay na ang lahat ng lupa. At ang mga lupa ay titigas ng titigas at walang mabubuhay na halaman at mga pananim. Pero dito, sa context na aking itinuturo sa inyo mga kapatid, 3 taon at kalahati. At doon mga kapatid ay sa Mount Carmel, nang harapin po ni Elijah ang mga prophet ni Baal, ay talagang hinarap niya at alam natin ang istorya, napahiya po sila lahat. Si Baal ay hindi nakasagot dahil wala namang talaga siyang totoong kapangyarihan. Hindi nga siya existing. At napakaganda ng tagpong yon sapagkat doon ay ipinakita ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi po ng Biblia, ang mga prophet ni Baal ay nagpray, sumasayaw, sinusugatan ang mga katawan, umiiyak, sumisigaw. At talagang, ang sabi nga sa Bible ay mula umaga hanggang tanghali. At halos gabi na nga, nagsimulang mag-pray itong si Elijah. Talagang hinighlight na para sila'y mapahiya. Ang tagal-tagal naghintay habang nakamasid si King Ahab na napakasama, na isa sa mga nag-promote upang ma-establish ang faith kay Baal ng mga tao. Si Ahab, King Ahab po ang nag-led ng community to worship other God at hindi yung God of Israel. At dito ay pinatunayan ng Diyos kung sino siya. Yung Diyos-Diyosan ng Israel na tinangkilik na si Baal, na Diyos daw ng ulan, ay hindi nakapagpaulan. Ang Diyos daw na si Baal, na Diyos ng fertility and prosperity, sila ay nakaranas ng drought sa loob ng 3 taon at kalahati. At nang si Elijah na po ang nag-pray, napakaganda po. Ang kanyang prayer ay sandaling-sandali lang. At makikita natin mga kapatid, na tumugon agad ang ating Panginoon. Dumating ang apoy, kinain ng apoy ang lahat ng mga sariwang karne at nasupok na kinain ng apoy ang altar at maging ang tubig na ibinuhos doon ay nangatuyo lahat. Napaka-vivid ng sagot na yon ng ating Panginoon. Tinawag lang ni Abraham, ni Elijah yung God of Abraham, God of Isaac, God of Israel. Pinatunayan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, hindi pa siya tapos ng prayer. Sumagot na ang ating Panginoon. At doon ay makikita natin mga kapatid na itong
mga crisis na ito within a crisis ay puro himala at himala pa rin ang lumalabas. At pagdating sa chapter 18 verse 42, nagpray na siya na dumating nga po ang ulan. And the Bible said, dumating nga ang ulan. Okay, ang sabi nga po dito mga kapatid sa Bible, nais kong basahin sandali. And Elijah said to Ahab, ito po ay after ng kanilang prayers ang Mount Carmel, na pinatay na po ang lahat ng prophet ni Baal, at ang natitira lang ay itong si Ahab. Ang sabi ni Elijah, and Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is a sound of a heavy rain. Siguro mga kapatid, napakasarap sa tenga nun. Magkakaroon na ng rain. Kasi 3.5 years. Tuyong-tuyo na ang lupa. Tuyong-tuyo na ang mga halaman. Payat na ang mga hayop. At talagang isang napakalaking crisis noon. Alam nyo, si Lord, talagang pwede siya magpadala ng isang krisis eh. Isa lang, sapat-sapat na para mayanig tayo. Kagaya ng panahon natin, isang klase lang ng virus. And yet, look, it's global ang effect. Kaya matakot tayo sa ating Panginoon kasi isang kilos lang yan sa atin. Pwede ho tayong matumba, mamatay, mawasak ang lahat ng meron tayo. Kaya kung tayo pinagpapala, matakot sa Diyos. Kung may trabaho, matakot sa Diyos. Kung malusog ang ating katawan, matakot tayo sa Diyos. Kung maganda ang negosyo, matakot sa Diyos. Magsimba, magbasa ng Bible, magpakatuwid. Hindi pa pwedeng dyan tayo nakatangan kasi sa totoo lang, isang prayer lang. At isang crisis lang ang dumating. Drought lang. Nagkaroon na ng mga domino effects. Tinamaan ng lahat. Ikaw lang, malakas ang katawan mo, bata ka pa, bigyan ka lang ng isang sakit, yari ka na. O kaya nagmamaneho ka, binangga ka, bumangga ka, naputo lang yung paa, that's it. Do not mock God. God is powerful. Nakakatakot po yan, mga kapatid. Guys, mga magulang at mga kapatid na nakakarinig ng aking boses sa buong Pilipinas at sa ilang kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundong ito. Pakinggan niyo po ang aking ine-expose. Ako pinaparito sa inyo para ma-inspire kayo. Hindi po ako na humaharap sa inyo para makipagdebate. Ako po naririto para maka-inspire mula sa Word of God. Makabigay ng kaunting enlightenment. Wala pong nagtulak sa akin na gawin ito. Ito po ay kusa. Ito ay pagmamahal. Ito ay pagtulong. Kung ang mga doktor ay kailangan ngayon sa labas, mga medical workers, hindi ako naniniwalang ako po ay hindi kailangan. In fact, kami muna bago sila. O kagaya po niyan, ang mga tao sa labas, puro virus, coronavirus, puro personal safety ang pinag-aaralan, mask, alcohol, 14 days. Hindi po yan masama, pero they missed the greatest point there. God is calling us. God is calling you. Itong krisis na ito ay tinitingnan ko sa spiritual na mga mata. Alam niyo po ba yung binasa ko po? Ito po yung ina-expose ko, yung crisis within crisis. Yan po ay binigyan ng synopsis ng James chapter 5. At ating babasahin ng James chapter 5, mga kapatid. Ganito nakasulat. You know, the Bible interprets itself. Doon po sa 1 Kings chapter 17 and chapter 18,
hindi masyadong in-emphasize doon ang maraming mga bagay about prayer. Pero sa James chapter 5 verse 16 to 18, grabe po. In-interpret ng scripture ang 1 Kings 17 and 18. And look at this. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Look at this. Ito ang nawawala. Yung pagkukonfess ng ating mga sarili sa bawat isa. Most of the time, iba ang ating kinukonfess. Hindi yung ating kasalanan. At ang sabi pa rito, pray for one another so that you may be healed. Pray for one another so that you may be healed. So, prayer is healing according to the Bible. Prayer is healing. Walang bawas, walang kulang. I simply expounded. I put sense. And pray for one another so that you may be healed. Hindi lahat pala ng sakit ay gamot. Look at this. Pray for one another so that you may be healed. Kaya pag may sakit, wag munang St. Luke's. Wag agad Alabang Med. Prayer muna. Ngayon kasi, nalilimutan na ang Panginoon. Especially yung mga may pera. Pag may sakit, gamot agad. Iniinsulto natin ang Panginoon. May provision para sa Bible. Pray for one another so that you may be healed. Itong prayer na ito ay mahalaga. At ang prayer nito ay inelaborate pa sa buhay ni Elijah. Sabi diyan, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. The effective prayer. Look, Tagalogin natin, epektibong panalangin ng isang matuwid na tao can accomplish much. Meron palang prayer na hindi effective. May mga taong pray ng pray, alam nangyayari. Bakit? Hindi siya righteous. O nagdagdag ba ako doon? Wala po. Binasa ko lang po sa inyo. Ang matuwid na tao ay nakakagawa ng malaking accomplishment. Ang sabi dito, I mean, in the spiritual sense and maybe in the physical sense. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Tapos verse 17, inelaborate. Dito na inilabas si Elijah. At ang sabi ng Bible, Elijah was a man with a nature like ours. O hindi siya itinaas. Hindi siya sinabing importanteng tao na ibang-iba siya sa atin. Siya po ay may mataas na DNA. Wala. Elijah was a man with a nature like ours. And he prayed, tinutukoy na po yung Old Testament, earnestly, that it would not rain, na hindi dapat umulan. And it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. So hindi lang pala ito 3 taon at kalahati. 3 years and 6 months. 3 taon pala, 3.5 years. But the point, brothers and sisters, is, look at this. There was a crisis. At may papel doon ng prayer. Look at that, mga kapatid. And he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. Mga kapatid, prayer. Prevailing prayer. Kung mayroong prevailing crisis, may prevailing scenario, may coronavirus, baka wake up call lang ito sa atin so that all of us should pray. Mga magulang at mga kapatid, brothers and sisters, napakaganda po ng provision na ito na ipinapakita ng Diyos sa atin sa Biblia. Alam niyo po naman tayo mga Christian, ang Bible po, ang atin po talagang source of inspiration, source ng ating mga tinuturo, at dito natin nakikita ang mga bagay na dapat natin gawin, especially in moments like this.
prayer. Kinakailangan tayo magkaroon ng prevailing prayer sa ating prevailing condition, trying times, prevailing scenario sa ating kapanahonan. Ang binabasa po natin ay nangyari na noon. At dinadala lang natin itong pangyayaring ito sa ating context at baka mailapat natin because the Bible is always applicable. Because this is God's words. Anong klase ng prayer ang gusto ng Diyos? Tatlo ang katangian. Una, fervent. Nandun po yun. Ano ibig sabihin ng fervent? Maapoy, hindi malamig. Maapoy na prayer. Minsan, iba yung apoy natin. Maapoy tayo sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang passion natin ay wala sa prayer. Pangalawa, righteous. Dapat pala, hindi lang basta prayer. Kaya na, prayer per se is not enough. Meron pa yung requirement, may rekado yan na hinihingi ang Diyos sa atin. That's why we need Jesus Christ. Because Jesus is our way to God. Let's clothe Jesus in our life, in our mind, dahil siya yung ating righteousness. Alam niyo naman tayo, kahit gaano pagpapakabuti natin, tayo ay hindi pa rin nakarating sa standard ng Diyos Ama. So we need His Son, our righteous God, our righteousness. Pangatlo, earnestly. So tatlo ang kind of prayer God wants from us. Fervent prayer, maapoy. Righteous prayer, matuwid. Earnest prayer, seryoso. Sober. Zealous. Sincere. Yun po ang klase ng prayer, mga kapatid. Brothers and sisters, meron po tayong crisis in our time. Nararamdaman natin yan. Hindi talaga kaya ito ay isang wake-up call lang sa ating lahat? Guys, let me tell you the whole scenario nitong chapter 17 na ito. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng drought sa panahon ni Ahab? Dahil ang mga tao ay naakay ng leader upang sambahin ng ibang Diyos. At hindi na yung Diyos ng Israel. Nagpagawa siya ng, tingnan niyo po, basahin ko po yung 1 Kings, and I hope may papakita to sa ating screen, Unang Hari 16:30-33. Tingnan niyo po ito. Babalik tayo. Chapter 17 ang inaral po natin. 17 and 18, babalik ako sa 16, sa mga huling verses, chapter 16 verse 30. Sabi nito, Ahab, yung king ng chapter 17. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Marami nang naging hari sa unahan niya, si Omri, si Simri, sila Asa. Sila po ay masasama na king. Pero mas masama itong si Ahab. Ang sabi nito, Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Sabi nito, he not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel, daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and began to serve Baal and worship him. Talaga pong, alam nyo naman, kapag ang isang king ay ibang sinasamba, normally, the citizenry will follow. Katunayan, hindi lang siya sumamba kay Baal. Sabi ito sa 33, Ahab also made an Asherah pole. Dinagdagan niya pa, hindi lamang Baal God, but Asherah pole, another God sa Israel. And did more, at gumawa pa siya ng marami pang Asherah pole, maybe sa bawat syudad. And look at this, to provoke the Lord, the God of Israel, and to anger than did all the kings of Israel before him. Ang word ay provoke. Ginagalit niya ang Panginoon. At sa loob ng 3 araw na aking pag-share sa inyo tungkol sa mga judgment,
Sa Genesis chapter 6, di ba? Ginunaw ng Diyos ang unang sanglibutan. Dahil ginalit nila ang Panginoon. Kagabi sa Genesis chapter 19, Sodom at Gomorrah, ginalit din nila ang Panginoon. Dito, sumamba na naman sila sa ibang Diyos, ginalit nila ang Panginoon. At yan, binigyan sila ngayon ng krisis. 3 taon at kalahati na walang gapatak na tubig. Mga kapatid, ang sabi nga sa chapter 17 verse 1, ang sabi ni Elijah, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew, hamog, nor rain in the next few years, except at my word. So kahit, hindi po ng word na yun, kahit dew, walang pumatak sa loob ng 3 taon at kalahati. No rain, no dew. Ngayon, nakikita na po natin ang chapter 17, why God sent that kind of crisis. Dahil pala, ang mga tao at si Ahab ay iba na ang Diyos. Ngayon, pasok po ako sa atin pong pinag-uusapan. Hindi kaya itong coronavirus na ito ay sundalo ni Kristo? Hindi kaya ito ay talagang paalaala ng Lord sa atin? Hindi kaya ito ay talagang tinuturuan tayo ng Diyos na bumalik sa Diyos, manalangin, magsaliksik ng sarili? Sapagkat as I can see right now, ay talagang ang hirap. Ang mga tao ngayon ay talagang ang hirap-hirap tawagin sa Bible study, sa Sunday worship. Alam niyo, pag linggo, grabe. Marami po tayong mga members na parang Sabado ng gabi, nagte-text pa kami, magsimba lang sila. Minsan, nakikiusap pa kami. Parang I'm begging time for people to come to the Lord. O ayan, pinadalhan tayo ng coronavirus. O eto, lagi tayong may ganitong gawain. Meron tayong, hindi tayo makaalis ng bahay. O dati, talagang, minsan ay talagang may mga, dati pag, minsan nagpipreach ako, mga late dumating. Bakit? Mga puyat ng Sabado. Tapos minsan, nagpipreach na ako, nag-Facebook pa. Nag-chat-chat pa. Kung ano pang ginagawa, hindi ba yan ay parang equivalent na rin ng Baal? Yan ay Diyos-Diyosan na rin, Asherah poles na rin yan. Gumagawa tayo ng Asherah poles. Ang iba dyan na napupuyat ng Sabado sa kapapanood ng kung ano ng mga pelikula, pagdating ng linggo, hihikab-hikab doon sa simbahan. Ang pera hindi makabigay dahil nauubos ang pera sa mga material na bagay. Lagi bago ang cellphone every now and then. Kung anong mga pinapasok, materialism. Eto na ngayon, pinadaran tayo ng Diyos ng coronavirus. Suddenly, almost everything stopped. Kaya ang aking tema sa gabing ito, kinakailangan tayo magkaroon ng prevailing prayer over this prevailing crisis. Coronavirus, maybe, I suppose, hindi ko sinasabing this is it, pero nararamdaman ko at ang aking palagay, ito ay wake-up call ni Lord sa bawat isa sa atin. Kung gusto mong magtagal ang iyong drought sa iyong buhay, magpatuloy ka sa iyong Diyos-Diyosan. Pero kung gusto mong tumigil ang drought sa buhay mo, magsimula ang pagpapala, ang prosperity, at ang fertility, ang pagyabong ng iyong faith, ng iyong wisdom, ikaw ay magiging mayamang spiritually speaking. Kinakailangang alisin mo ang iyong mga Asherah poles, alisin mo yung mga Baals mo sa buhay, alisin mo yung mga Diyos-Diyosan mo, and make the Lord as the Lord of your life. Brothers and sisters, mga kapatid, napakahalaga. Napakahalaga nito. Ang aking pong pakiramdam sa ating hinaharap na ito, tinatawag lang tayo ng ating Panginoon. Gusto lang ng Diyos na bumalik ka sa Kanya at magkaroon ka ng isang maapoy na pananalangin, isang matuwid na pamumuhay at isang matuwid na pananalangin. Alisin natin ang mga modern Baals natin at magkaroon tayo ng isang sincere at earnest na prayer. Mga kapatid, the last verse that I will quote tonight, 2 Chronicles 7:14, if my people
who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kung aking bayan, kung ikaw ay bayan ng Diyos, magpakabayan ka. Ngayon kung sa demonyo ka, go! No problem, it's your life. No problem with me. Kaya ngayon ang kinakausap ko ay ang mga taong gustong maligtas. Gustong makasama ang Diyos. Gustong maging Panginoon at ma-enjoy ang makapangyarihan sa lahat. Kung tinawag ka sa pangalan ng Diyos, magpakumbaba ka. Ang isang katangian ng isang tunay na bayan ng Diyos, mapagpakumbaba. Mababa yan. Tupa yan. Nagpapakatupa yan. Hindi yan nagpapakakambing. Hindi yan lumalaban. Mabait yan. Mahahalata mo yan. Nagpipray yan. Hinahanap niya ang mukha ng Panginoon. Lumalayo yan sa masama. Yes, hindi. Nagkakasala yan paminsan-minsan. Pero sa loob niya, masakit. Ayaw niya to. Iba ng spirit ng tunay na anak ng Diyos. Lumalayo yan sa dilim. Yes, nadadapa. Pero bumabangon. Nasasaktan. Pero bumabalik sa Diyos. Minsan, tinitira. Pero papatawad. Pag ganito ng ugali natin, ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sabi ng Diyos ni Elijah, I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. What a promise. Turn to God. Kailangan natin ng Panginoon. Ang coronavirus is just a wake-up call. Gusto ka ng Diyos na ma-revive at manumbalik ka sa Kanya. Salamat po, mga magulang at mga kapatid. Salamat po sa ibigay niyong oras para sa inyong kaluluwa. Hindi po ito pagsasayang ng oras. Hindi po ito pag-aaksaya ng sandali. This is one of the finest moments of your life that you listen attentively to the words of Jesus. Me, I'm nothing, I'm nobody. I'm not important here. The most important thing here is Jesus and His message to you. Sana makatulog ka ngayong gabi. Sana pagalingin ka ng Lord. Sana mawala ang iyong mga kabalisahan. Sana mawala ang iyong mga takot. Think Jesus over coronavirus. God is with you. Please pray. What kind of prayer? Maalab, maapoy, matuwid, sincere na panalangin. At ang sabi ng Diyos, and He will do the rest. God bless mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa Bibliang ito. Salamat po sa internet na ginagamit niya. Salamat din po sa oras na binigay niyo para sa inyong mga kaluluwa. God bless, takers of the cities. God bless po mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Magandang gabi po sa mga kapatiran natin at hindi ko kakilala na mga nakikinig sa akin sa buong mundo. God bless po. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat sa gabi ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po at in-expound yung inyong kalooban. Salamat po dahil binigyan nyo kami ng passion to do what God wants. Salamat po na ipapahayag natin, Panginoon, ang gusto nyong iparating. Salamat po at mayroong nakapagpapaliwanag ng the other side of the coin. Dahil kayo po ay may mensahe. I commit to you, Lord God, everyone. Bless everyone. Insert nyo po sa puso't isip nila ang inyong mga salita. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Salamat o Diyos. Gumagalang po kami sa inyo, Panginoon. At nagbibigay ng napakataas na respeto. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. God bless. God bless.